Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Chinese military sumulpot sa paligid ng balikatan, binabantayan ng Philippine Navy ang ilang Chinese naval vessels at aircraft sa paligid ng multinational maritime exercise, sa ilalim ng Balikatan 2026, sinabi ng opisyal, ayon kay Captain Paul Michael Hechinova, Commanding Officer ng BRP Miguel Malvar, ilang dayuhang sasakyang pandagat ang nakita mula sa pagsisimula ng maritime drills noong ika-24 ng Abril hanggang sa kanilang pagtatapos, kabilang sa mga sinusubaybayan ang isang Jiangkai 3rd Class Frigate, isang Jiangkai 2nd Class Frigate, isang Luoyang Class Destroyer, at isang Dongdiao Class Intelligence Gathering Ship. Bukod dito, dalawang Chinese Coast Guard vessel din ang namonitor sa lugar. Sinusubaybayan din ng Philippine Navy ang mga aerial asset na pinaniniwalaang mula sa China, kabilang ang isang fixed-wing maritime patrol aircraft, isang helicopter, at isang unmanned aerial vehicle. Sa kabila ng kanilang presensya, sinabi ng Navy na walang naitalang kakaiba o agresibo na aksyon. Ang mga sinusubaybayan na sasakyang pandagat at sasakyang panghimpapawid ay hindi nakagambala sa pagsasagawa ng multinational exercise na kinasasangkutan ng mga puwersang pandagat mula sa Pilipinas, Estados Unidos, Japan, Australia, at Canada. So for the duration of this activity, we detected so far 4 PLA Navy warships around the vicinity. The exercise starting from our day 1 at sea, the 24th of April until today. We also monitored 3 aircraft from them flying around. One fixed-wing aircraft, their maritime patrol aircraft. One unmanned system flying above 20,000 feet. And one helicopter coming from one of their warships. Sir, kumusta sila? Ano bang na-observe nyo din sa behavior nila during the event? Generally, okay naman sila. Cordial ang behavior nila sa atin. No confrontation, no radio challenges. They're just here monitoring our activity. Nagsagawa ang hukbong pandagat mula sa 5 bansa ng Maritime Cooperative Activity at Refueling at Sea Drill noong Martes, mga 40 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc. Bilang bahagi ng Balikatan 2026, ang aktibidad ay minarkahan ng ika-6 na araw ng multinational maritime exercise at ang ika-9 na araw ng pangkalahatang Balikatan drills. 8 kalahok na sasakyang pandagat ang nagsagawa ng MCA, kung saan ang BRP Miguel Malvar ang nagsisilbing on-scene commander, kasama ang mga barkong BRP Antonio Luna, BRP Cape San Agustin, USS Ashland, USCGC Midget, JS Ikazuchi, HMAS Toowoomba, at HMCS Charlottetown. Ang mga kalahok na bansa ay ang Pilipinas, Estados Unidos, Japan, Australia, at Canada. Ang MCA ay isang pinagsama-samang aktibidad ng hukbong dagat na nagsama-sama ang mga kalyadong barko upang magsanay ng pagmamaniobra, komunikasyon, at pagpapatakbo bilang isang pinag-isang puwersa sa dagat. Nilalayo nitong pahusayin ang interoperability, o ang kakayahan ng iba't ibang hukbong dagat na magtrabaho ng magkasama sa panahon ng magkasanib na operasyon. Ang mga aktibidad ng MCA ay naglalayong palakasin ang koordinasyon at kooperasyon sa pagtatanggol sa mga kalyadong bansa. Generally, na-achieve natin ang lahat ng objectives ng ating exercise. And the most important thing is that we accomplish it safely and successfully. Sinabi ng Philippine Air Force nitong Miyerkules na ang partisipasyon ng kanilang 960th Air and Missile Defense Wing sa Balikatan Integrated Air and Missile Defense Drills ay nagpakita ng kakayahan nitong palakasin ang defensive missile firepower ng Allied Forces. Sinabi rin na ang 960th Air and Missile Defense Wing ay nagsagawa ng simulation activities upang higit na mapahusay ang operational proficiency sa air at missile defense operations. Ang partisipasyon ng Air Force sa Integrated Air and Missile Defense Exercise ay binibigyang diin ang kahalagahan ng coordinated ground-to-air defense system sa pagtugon sa masalimuot at umuusbong na operational scenario. Ang mga aktibidad tulad ng Integrated Air and Missile Defense ay sumusuporta sa layunin ng Air Force na bumuo ng isang mission-ready, capability-driven, at values-based na organisasyon.
Nagsagawa ng live fire exercise ang puwersa ng Pilipinas at United States kung saan sinanay ang anti-drone sa ilalim ng balikatan exercise sa San Antonio, Zambales. Habang may tensyon pa rin sa West Philippine Sea, gumamit ang US Forces ng short-range missiles at Stinger missiles mula sa Avenger Air Defense System na tumama sa training drone na bahagi ng drill. Gumamit din ng Marine Air Defense Integrated System ang US Forces na nakatama sa Banshee drone na lumilipad sa taas na 9,000 feet. Kasama rin sa ensayo ang paggamit ng machine gun ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa maliliit na drone. Mahalaga ang naturang pagsasanay para mapalakas ang kakayahan ng dalawang bansa sa air defense at interoperability, sinabi naman ni Major Xerxes Trinidad ng Armed Forces of the Philippines. Hindi umano ito para mag-provoke ng ibang bansa kundi paghahanda lamang sa posibleng banta sa seguridad ng bansa. Tatagal ng 4 na araw ang live fire drill sa Zambales, habang may iba pang military activities na isasagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa hanggang 8 ng Mayo. Integrated air missile defense is an approach in conducting air defense operation. So it is a comprehensive, layered defense that composed of weapon system, command and control, and sensor system. So basically, we participate by doing a integrated approach with our allied countries. We'll start with the detection of unknown trucks through our early detection sensor. Sample is yung ating nasa likod na radar. Once na consider na ito hostile, then it will be distributed or relay on our air defense system such as yung ating Spider, yung MADIS ng US, and then the Vampire and the Avengers, and yung mga weapon system na po to shoot down air and missile threats. These are modern threats. These are different strategies that we have to consider. And basically, on this part, kaya makikita natin dyan yung mga drone operations and how to counter them. Yes, this is part and how to protect our airspace. We learn a lot from our allies. We determine our gaps on that, and when we come back home, we will address that gaps in order for us to perform well in our duty. Line 5. 2 targets deployed. Line 6. Ah.